bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati anong magandang hapon sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers na patuloy pa rin sumusuporta at nananatili sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. At humingi tayo ulit ng pasensya sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na bihira na nga tayong makagawa ng mga itong klaseng video, mga reaction video mga kababayan, dahil nga sa sobrang busy natin sa ngayon. Yun tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan at pasensya na medyo maingay dito sa ating kinalalagyan. Mayroon doong nagsisinso mga kababayan, kaya medyo maingay, pasensya na. Yun ang ito pag-usapan natin, ito tungkol sa Iglesia ni Cristo. Balak mga kababayan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na lusubin itong central office ng Iglesia ni Cristo. Kaya naman kaya mga kababayan, magtatagumpay naman kaya itong bangag ng administrasyon na ito na sirain itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, marami na ang gustong sumira sa pamunuan itong samahan ng Iglesia ni Cristo, pero pare-pareha sila mga kababayan na nabigo. Sana nga sa panahon na ito na yung panahon o time na makarma na itong administrasyong Marcos na ito na napakasinungaling na pangulo natin mga kababayan, itong si BBM Bangag. Sobrang sinungaling yan mga kababayan. Hindi ako kasapi na Iglesia ni Cristo, pero hindi naman tayo pabor mga kababayan na gamitin ng Marcos administrasyon yung kanilang tawag dito mga kababayan, yung kanilang kapangyarihan para sirain yung hindi sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan mga kababayan. Katulad ng QOGC, una nilang pinabagsak ang QOGC mga kababayan dahil hindi sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan, pero hindi man lang naisip ni Marcos Bangag Jr. mga kababayan na isa sa mga tumutulong nung panahon ng eleksyon ang QOGC, lalong-lalo na itong Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kaya sa mga taga-Iglesia ni Cristo, mag-ingat po kayo dyan, dahil nga balak ng bangag administrasyon ito na lusubin ang central office ng Iglesia ni Cristo. At alam naman natin mga kababayan, ulitin ko lang, marami na ang gustong sirain. Nakikita natin dyan sa mga ibang nag-vlog na marami na nga ang gustong sirain itong Iglesia ni Cristo, pero hindi sila nagtatagumpay mga kababayan, bagkos sila ang bumabagsak. Ang senaryo nila mga kababayan, kunwari nandoon nagtatago itong si Senador Bato de la Rosa. Paano magtago itong si Senador Bato de la Rosa sa central office ng Iglesia ni Cristo na hindi naman ito kasapi ng Iglesia ni Cristo mga kababayan? Yun ang huwag na natin itong patagalin. Ito na, sabay-sabay na natin ito. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc. etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam niyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo.
Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre, wala naman aamin. Wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC, and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato, at yet, tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop, and the probability of conviction will go high. So, etong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured, and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Ayan na nga mga kababayan, ganon daw ang senaryo. Kunwari, andun nagtatago si Senador Bato de la Rosa doon sa Iglesia ni Cristo para lang may dahilan sila para lusubin nila itong Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Pero nga, marami na ang bumabangga sa Iglesia ni Cristo, pero marami na rin yung nabibigo, mga kababayan. Hindi ako kasapi ng Iglesia ni Cristo. Isa akong Katoliko. Pero hindi naman tayo pabor, mga kababayan, na ganito na lang lagi ang kanilang gagawin. Yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang gusto silang maghari, mga kababayan, yung gusto nilang mananatili sa kanilang posisyon,
Pero nakikita naman natin mga kababayan na napakakurap, lalo maghirap yung mga Pilipino dahil nga sa kanilang pagkakawatan. Tapos papayagan natin na gano'n. Ang tanong, kaya ba nilang tibagin ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo? Ang pagkakalam natin mga kababayan, napakarami na ang gustong gumiba sa samahan na itong Iglesia ni Cristo. Pero nga maraming nabibigo mga kababayan. Baka mabigo lang din itong si Pangulong Marcos sa kanyang balak na gawin. Sana nga ito na yung panahon. Kung gusto man lang lusubin, ito na siguro, o sana ito na yung pagkakataon na bumagsak na itong administrasyong Marcos nito. Ginawa nilang tanga ang taong bayan. Kung ano yung sinasabi nila mga kababayan, taliwas naman sa kanilang mga ginagawa. Sobrang sinungaling. Ngayon ako nakakita ng Pangulo na sobrang sinungaling mga kababayan. Kung ano yung kanyang bukang bibig, iba naman yung kanyang ginagawa. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay may shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Virgie Varaligios ng Apulilan, Bulacan. Sa kanyang mga apo si Coco Dion Yuri at saka si nakalimutan ko naman yung isa. Kumusta na po kayo Ma'am Virgie, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay sino ba itong dito nagko-komento, kay Crispin Del Rosario, shoutout. Kay Gary Gorgonio, shoutout. Kay Is Impi, shoutout. Kay Lou Salvador, shoutout. Kay Rolo The Fountain, shoutout. Kay Ronald Baguio, shoutout. Idol, shoutout. Kay Ma'am Elisa Borbi, shoutout. Kay Ma'am Elisa Borbi, kay Michelle Bulima, kay Rogelio Vicente at kay Marlon Fernandez. Felicita Yadaw. Yun ang dito na lang muna aton sa game. This is Ronde TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.